Hi guys, good afternoon. Ayan, nagka-resulta na talaga yung binibreed ko na PKBM at saka PKBM Marble. Ito na ngayon ang mga babies nila, no? Ang ganda ng resulta. Meron talagang marble na marble, PKBM Marble ang result. Closer. Ayan, no? Kung nakita nyo, yung resulta niya is talagang PKB Marble ang resulta. Kapag ang binibreed nyo, ang male ko dito is PKBM, samantalang yung ang female ko pala ay PKBM, tapos ang male is PKB Marble. Kaya ang daming fry nila, no? Actually, sinama ko din tong gapi dito eh. Nag-breed din ako ng P-Dirt. Yan. So, ang daming nilang fry ngayon. Nakaka-excite, no? Nakaka-excite yung labas nito. Ang ganda ng kinalabasan ng project na to. Yan, no? Ang ganda ng ang ganda ng labas. Lalaki ng fry. Mga marble yung fry, PKBM Marble. Yan. So, ilipat natin dito. Ayan. Ilipat natin. Kailangan talagang ilipat eh. Kailangan natin ibukod ang mga fry. Gawa ng mapakain natin sila ng BBS. Kasi pag sinama kasi natin ko sila sa yung malalaking isda, takot ito makipagsabayan. Kaya yan yung isa sa mga technique na dapat malalaman ng mga baguhan. Kapag nagbe-breed kayo ng isda, kailangan ibukod nyo talaga, no? Ibukod nyo yung mga fry ninyo. Kahit sabihin natin madami kayong plants, iba pa rin. Kasi lang yan eh, pag lumalapit yung malalaki sa maliliit, siyempre tatakbo yung maliit, matakot siya. So gagawin na lang ng maliit, no? Kung napansin nyo, panay hide, no? Panay hide sa plants, hindi na nakakain, panay tago na lang siya. So ang kinalabasan, yung fry nyo ay lalaking bansot. Tutubo naman siya pero bansot, no? Pag sinabing bansot, ano yun? Maliit yung pangit yung niya, pangit yung labas, hindi katulad nung dire-diretso yung tubo, no? Actually halo-halo na yung lagayan ko ng mga fry eh. Mayroon akong fry ng gapi, PKBM, PKBM Marble. Yan, ang dami nila dito. Actually hindi na ako gagamit ng yung hatch ng BBS. Gawa ng hindi talaga ma-perfect yung yung mga shell nila, no? Talagang meron at merong shell. Kaya ang gagawin ko, no, subukan kong magpakain ng decapsulated. Order ako at decapsulated yung gagamitin ko. Pareho lang din naman yun eh. Kasi kung hindi na mauubos yung kinhatch na BBS, ilagay din naman sa ref, no? So ganoon din, patay din yung BBS. So para na siyang decapsulated, no? So ayan, dami pa talaga eh, you know. Ito pa yung nasa nasa itaas. Pero kung mamaya-maya, ang dami to sa ilalim, nakatago sa lava rock. Yung iba kasi, yung malalakas na fry, magpataas agad yan. Kaya nila lang magpataas, pero yung namang
Yung namang medyo mahina pa, yung baguhan, sa ilalim yun, nakatago. No? Kaya importante din yung kung mag-breed kayo, kung hindi nyo nilagay sa fish cage, dapat lagyan nyo yun ng ng substrate. Kasi tatago din sila hiding place din nila yun kasi napansin ko kasi yung nakapag-video ako ng anak na PTBM. Minsan kasi yung yung fry nila bilog pa, no? Hindi pa lumalangoy. Kaya kung walang mga pebbles or yung ilagay mo sa ilalim, makain sila ng mga breeder mo. Kasi para silang pagkain bilog dilaw pa. Kaya kailangan yung pebbles, no? Para sa akin maganda yung pebbles kasi siyempre babagsak sa ilalim yung yung maliliit. Doon sila habang nagpapalakas sila, doon sila nagpapalakas. Kaya ayun, mabilis na. Actually may kasabayan din ng anak yung gapi. Ang ginawa ko din, ito naka-cage yung mga breeder ko. Ang ginawa ko, kasi minsan binabahayan ng lamok. Kaya naglagay ako ng gapi, no? Meron akong Red Dragon Mosaic dito Tsaka yan yung binibreed ko. Tuloy ng anak din to, hindi ko lang na video kanina, pero merong anak ko, meron pang naiwan, no? So, nakita nyo ang liliit, no? Yan. Tuloy yung gapi naman, hindi naman nangangain ng yan Hindi nangangain ng fry ng muli. Yan ang napansin ko no? Hindi sila nangangain ng fry. Malaki din kasi yung fry ng muli. Yan. So yan, may dami pa, meron pa talaga meron pang mga ito din yung kagandahan ng may may cage, no? May cage yung mo, kasi yun nga lulusot lang, no? Hindi, example kung yun, picky sila sa dadaanan yan sila, lulusot yan sila sa net. So, ligtas na sila kumbaga, no? So, yun po yung magandang technique sa pag-breed ng mga molly. And guys, gusto ko lang ipasilip sa inyo, no? May bago kasi akong binibreed white eye, no? Pasilip ko lang yung white eye ko sa inyo. White eye. Pasilip ko lang lagay ko lang dito. Yan. Kung nakita mo, white eye yan. Napaka white eye, sulit na sulit, full mass yan. Tapos ang pinalis ko sa kanya, tingnan nyo, ito yung pinalis ko sa kanya. Silipin nyo lang, silip ko lang ito yung bagong project ko yan. Glitter red eye, no? So ano kaya ang resulta niya, no? Yan, paki-comment na lang, no, kung PKBM white eye at saka PKBM glitter red eye. Yan yung bago kong binibreed, no? Yan, medyo na din, no? Sulit na din yung isang female, malaki na din, no? Ang laki-laki na. Ganon din to siya, white eye din po ito. Yan, same as this. Actually, ganito yung inano ko ngayon gusto ko magpalabas ng sulit, no? Ito white eye din. White eye, buntis na to, white eye, tapos malaki na yung tiyan, no? Tingnan, laki-laki na yung tiyan, no? White eye. Tapos ang male niya is glitter red eye, diba? So ano kaya yung resulta nito? So yan, no? Abangan natin to. Pakita ko din sa inyo kung ano yung resulta ng white eye and glitter red eye. So abang-abang lang po tayo, guys. Salamat and God bless. Happy fish keeping.